Kabilang po sa 7 deadly sins ang envy o inggit. May mga nagsasabi na ang inggit ay maaaring maging ugat ng kasamaan. Ito rin ay pwedeng pagmulan ng galit ng isang tao sa kanyang kapwa. Ngunit aminin na natin na minsan sa buhay natin ay nakakaramdam tayo ng inggit. Ikaw, paano mo hinahandle ang ganitong pakiramdam o damdamin? Nagpapadala ka ba sa inggit o ginagamit mo itong inspirasyon sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, sa akin naging karanasan ay napatunayan ko na kahit kabutihan ang iyong itinanim ay may chance pa rin na hindi maganda ang iyong aanihin. Magandang araw nga pala sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Hayaan mong itago ko ang aking sarili sa pangalan na Madel, 32 years old at dati akong OFW. Nagtrabaho ako ng maraming taon sa Singapore bilang isang nurse. Noong nagtrabaho ako dito sa Pilipinas sa isang private hospital ay sinabi ko na hindi ako aalis ng bansa dahil gusto kong paglingkuran ng ating mga kababayan. Ngunit hiningi na rin ng pagkakataon na kainin ko ang sinabi ko na yon. Nang magkasakit kasi ang nanay ko ay kinailangan ng magkaroon ng maintenance na mga gamot at doon ang naisip ko na dahilan para magtrabaho sa ibang bansa para sa mas malaking kikitain. Sinabi ko sa aking pamilya ang plano kong pagtatrabaho sa ibang bansa at kanila naman akong sinuportahan. Ang goal ko talaga sa gagawin kong yon ay para matustusan ang panghabang buhay na gamutan ng nanay ko. Saka syempre para guminhawa kahit papaano ang buhay ng buong pamilya ko. Lalo na ang tatay ko na nagtatrabaho pa rin ng panahon na yon kahit malapit na siyang maging senior citizen. Pangarap ko na magkaroon kami ng negosyo na siyang bubuhay sa aming lahat upang huminto na sa pagtatrabaho si tatay. Sa kaluman na rin ang bahay namin noon at gusto kong mapagawa para maging matibay. Parang isang malakas na bagyo na lamang kasi ay magigiba na yon. Wala akong ibang nasa isipan sa aking pagpunta sa Singapore kung hindi ang aking pamilya, Papa Dudut. Hindi naging madali para sa akin ang mapalayo sa kanila dahil yon ang unang pagkakataon na malalayo ako sa kanila ng ganon kalayo at katagal. Mabuti na lang at uso na ng panahon na yon ang video call kaya kapag merong time ay nagpupunta ang pamilya ko sa internet shop para makausap at makita ko sila. Sa una ay talagang mahirap hanggang sa nasanay na rin ako. Natuwa rin ako kasi talagang mas malaki ang sinasahod ko sa Singapore bilang isang nurse. At ilang buwan lamang ay nakapagpadala na kaagad ako sa aking pamilya. Siyempre priority ang gamot ni nanay, ako naman ay nag-iipon ng pera para sa pampagawa ng aming bahay. Isinantabi ko rin muna ang pansarili kong kaligayahan kagaya ng love life. Kahit may mga katrabaho akong Pinoy na gusto akong ligawan, ay sinabi ko kagad sa kanila na ayoko. Ang sabi ko ay meron akong boyfriend na nasa Pilipinas kahit wala naman talaga. Yun lamang kasi ang paraan na naisip ko upang tigilan ako ng ilang lalaki na nais akong pormahan. Hindi rin ako gumagaya sa iba kong kaibigan at katrabaho sa Singapore na kapag bagong sahod ay kung ano-ano ang binibili. Wala namang masama sa ginagawa nila dahil pinaghirapan nila yon. Pero mas gusto ko na mag-ipon para sa pamilya ko. Talagang nakatuon ang atensyon ko sa totoong dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa ibang bansa. Nang nagkaroon ako ng 1 month na vacation sa Pilipinas sa unang pagkakataon ay ibinigay ko na kay tatay ang pera para sa pampagawa ng aming bahay. Ang sabi ko kapag kulang ay magsabi lamang siya sa akin. Basta ang gusto ko ay palagi nila akong i-update sa bawat development na mangyayari sa bahay. Nangako rin ako na ang susunod kong pag-iipunan ay para sa negosyo para hindi na kailangang magtrabaho ni tatay. Sa pag-uwi ko na yon ay marami akong dalang pasalubong. Karamihan ay mga chocolates at instant noodles na ipinamigay ko sa iba naming kapitbahay. Siyempre hindi nawalan ang aking kababata at kaibigan na si Helen. Nang panahon na yon ay may asawa at anak na si Helen. Nabuntis kasi siya at pagkatapos manganak
ay nagpakasal na sila nang nakabuntis sa kanya. Ang bahay ni Helen ay nasa tapat lamang ng bahay namin. At isa si Helen sa talagang natuwa nang bumalik ako ng Pilipinas. Hiyang na hiyang ka sa Singapore, Madel. Gumanda lalo ang kutis mo saka blooming ka. Teka, may jowa ka na ba doon? Masayang tura ni Helen nang pumunta ako sa bahay nila upang dalhin ang mga pasalubong ko. Jowa? Wala pa yan sa isip ko. Ang goal ko ay mapaayos ang bahay namin at makapagnegosyo. Hindi ko rin kasi plano na forever na magtrabaho na malayo sa pamilya ko. Mahirap kasi. Ikaw, ano nang balita sa'yo? Tanong ko kay Helen. Eto, full-time nanay na. Ayoko munang sundan niyang inaanak mo na si Rika. Kahit 3 years old na. Mahirap kapag nagdalawa na ako ng anak at sa isa na nga lang ay hirap na ako. Ano pa kaya pag nagdalawa na? Ang natatawang sagot naman ni Helen. Ang totoo ay hindi ko naman talaga inaanak si Rika, Papa Dudut. Hindi nga ako nagpunta noong binyag ng bata dahil sa pagkakatanda ko ay meron akong pasok noon sa trabaho. Nang makapag-abroad ako ay sakalang sinabi ni Helen sa akin na ninang ako ng anak niya. Automatic na raw yon since magkaibigan kami simula pagkabata. Wala namang problema sa akin yon, Papa Dudut. Nakikita ko namang happy ka kaya okay na yan, sambit ko. Akala mo lang, kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi na sana ako nagpabuntis, tawa pa niya. Pero maiba ako, nabigyan mo ba ng pasalubong yung bago ninyong kapitbahay na si Mary? Ang sabi ni Helen ay umalis na yung dating nakatira sa bahay na nasa kaliwa ng bahay namin. Ang pamilya na ni Mary ang pumalit doon. Kasama nito ang 3 anak at ang asawa niya. Masungit daw si Mary at wala raw kasundo sa mga taga-roon sa amin. Paano ay parang hindi raw marunong umiti kaya lahat sila ay naiilang na lapitan at kausapin. Mahigit 1 taon na raw itong nakatira doon pero wala pa ring nagiging kaibigan. Ang sabi ko kay Helen ay parang nakita ko nga si Mary at nakita nito ako na namimigay ng pasalubong sa ibang kapitbahay na kilala ko. Hindi ko nabigyan si Mary kasi hindi ko naman siya kilala. Baka isipin pa na feeling close ako. Ang sabi ni Helen ay baka nagtanim ng sama ng loob si Mary sa akin dahil hindi ko nabigyan. Nang magluto raw kasi siya noon ng spaghetti dahil sa birthday ng anak niya, ay hindi niya binigyan si Mary dahil sa nahihiya siyang kumatok sa bahay nito. Nakita rin pala ni Mary na binigyan ni Helen halos lahat ng malapit sa bahay nito. Simula raw noon ay palagi na itong nakasimangot sa tuwing nakikita siya. Medyo nabahala ako noon kasi wala na akong natira para ipamigay. Pero ang sabi ko kay Helen ay hindi naman siguro magdadamdam si Mary sa akin dahil hindi naman kami magkakilala. Mas maiintindihan ko kung magtatampo siya kung kami ay magkakilala o kaya naman ay magkaibigan. Pagkatapos ng 1 buwan ay bumalik na ulit ako ng Singapore para magtrabaho at mag-ipon ng pera, Papa Dudut. Pinangako ko sa aking sarili na mas magfo-focus pa ako sa aking goal. Nakita ko kasi na medyo mahina na si tatay at talagang kailangan na niyang huminto sa pagtatrabaho at ang naisip naming business ay ang pagtatayo ng bigasan at water refilling station. Medyo malayo kasi sa lugar namin ang water refilling station kaya yon kaagad ang una kong naisip. Ilang taon pa ang ginugol ko sa pagtatrabaho na malayo sa aking pamilya bago kami nagkaroon ng 2 negosyo na yon. Natapos na rin ang pagpapaayos ng aming bahay at hindi lang yon basta napaayos kundi napalaki at napaganda rin. Nakabili na rin kami ng mga magagandang gamit para sa aming bahay. Huminto na nga si tatay sa pagtatrabaho at ang pambili ng maintenance ng nanay ko ay hindi na namin problema. Kaya nag-decide na ako na umuwi na para makasama na ang aking pamilya. Sobrang saya naming lahat nang umuwi na ako sa Pilipinas. Mas lalong naging masaya ang pamilya ko nang malaman nila na hindi na ako aalis pa. Ang sabi ko kahit magtrabaho na lang ulit ako sa ospital sa malapit ay ayos lang. Basta magamit ko lang ang aking pinag-aralan at makapagserbisyo na rin. Kahit na hindi ko na yon kailangan gawin dahil sa meron na kaming maayos na negosyo. Nagpunta kami ng buong pamilya ko sa isang beach resort. Nang makauwi ako,
para naman magkaroon kami ng mas magandang bonding. 3 days and 2 nights kaming nasa bakasyon. Nang makabalik kami sa bahay ay 2 araw din akong hindi lumabas dahil sa talagang pagod na pagod ako. Wala akong ginawa kundi ang magpahinga at matulog. Ilang araw din ang pinalipas ko bago ako lumabas ng bahay upang personal na mamigay ng pasalubong sa aming mga kapitbahay. Bibigyan ko sana sina Mary pero sarado ang bahay nila. Nilagpasan ko siya at dumiretso ako sa bahay ng kaibigan kong si Helen upang ibigay ang aking pasalubong. Masayang masaya rin si Helen nang sabihin kong for good na ako sa Pilipinas. Pati ang mga plano ko kagaya ng paghahanap ng trabaho sa malapit na ospital ay sinabi ko na sa kanya. Ani ni Helen na hindi ko na kailangan gawin yon dahil meron na kaming bigasan at water refilling station. Ang sagot ko naman ay gusto ko lang na magamit ang pinag-aralan ko, ayoko na matenga lamang sa bahay. Nag-beach pala kayong buong pamilya no? Ang daya mo naman, hindi mo kami sinama ng anak ko. Nakatawang tura ni Helen. Naku, pasensya na Helen, pampamilya lang kasi yon pero huwag ka mag-alala. Kasi mag-o-organize ako para sa atin ang mga magkakaibigan. Ayain natin pati iba nating kalaro ng mga bata pa tayo. Sambit ko. Ano ka ba, nagbibiro lang ako. Alam ko naman na for the family yung bakasyon ninyo eh. Masaya ako na hindi ka na aalis. Makakapagtsikahan na rin pala tayo araw-araw. Masayang wika ni Helen. Isang umaga ay nasa labas ako ng bahay. Tinitingnan ko ang bahay namin mula sa labas at hindi ako makapaniwala na napakalaki na ng pinagbago at in-improve noon. Naluha pa nga ako kasi naramdaman ko na hindi ako binigo ng pamilya ko lalo na si tatay kasi inalagaan niya. At nilaan talaga lahat ng perang pinaghirapan ko sa kung saan yon dapat mapunta. Lahat ng pagtitiis ko ng ilang taon na malayo sa pamilya ko ay nag-pay off na papadudot. Habang nagmo-moment ako sa labas ng aming bahay ay nakita ko sa kabilang bahay si Mary na nakatayo sa labas ng pinto ng bahay nila. Hindi kasi ganong kataasan ang pader na nagsisilbing boundary sa bahay ni Mary sa bahay namin. Kaya nakikita ko siya. Nakatingin siya sa akin at feeling ko ay kanina pa siya roon pero hindi ko lang napansin. Good evening po, magalang kong pagbati kay Mary. Hindi siya sumagot papadudot. Kahit ngumiti ay hindi niya ginawa yon. Walang ekspresyon ang mukha niya na pumasok siya sa loob ng kanilang bahay at sinarado ang pinto. Hindi ko alam kung meron ba ako nagawang masama kay Mary para masupladahan niya ako ng ganon. Na hindi pa nga kami nakakapag-usap para masabi kung may nasabi ako sa kanya na hindi niya nagustuhan. Inisip ko na lamang na baka nagagalit siya dahil hindi ko siya nabigyan ng pasalubong. Paano ko naman kasi siya mabibigyan gayong kahit ang pamilya ko ay hindi siya nakakausap. Hindi ko na lamang binigyan ng pansin si Mary. Ang sabi ko ay wala naman siyang ginawang masama sa akin kaya palalampasin ko na lamang ang bagay na yon. Nang pumasok ako sa bahay ay kinausap ko si nanay tungkol kay Mary at ang sabi niya ay mabait naman ito. Hindi nga lang talaga palaimik at hindi nakikisalamuha sa ibang tao. Huwag ko na lang daw pansinin at baka gusto talaga ni Mary ng ganong buhay. Yung hindi nakikipagkaibigan sa mga kapitbahay nito. Nagpahinga lamang ako ng 1 buwan at sumabak na ako sa pag-a-apply sa ilang ospital na malapit sa aming lugar. Alam ko na hindi na ganong kalaki ang sahod ko kapag nagtrabaho ako sa ospital natin dito sa Pilipinas. Ngunit wala nang kaso yon sa akin. Ang gusto ko lang talaga na hindi matenga ang aking mga nalalaman at napag-aralan. Sa aking pag-a-apply ay may nakilala ako na kagaya ko rin na nurse na si Rafael. Parehas kaming natanggap sa isang ospital at sa maikling panahon ay nagkahulugan kami ng loob. Naramdaman na lang namin na gusto namin ng isa't isa kaya nag-decide kami na maging kami na. Wala nang ligawan na nangyari papadudot. Nang time na yon ay nakabili na rin kami ng sasakyan na pwedeng gamitin ng pamilya namin kapag meron kaming pupuntahan. Nang makita ng mga kapitbahay namin ang sasakyan ay talagang nagkatinginan silang lahat. Kahit si Mary ay nakita ko na nakasilip sa bintana ng bahay nila. Tuwang-tuwa rin naman si Helen para sa akin na talagang ang yaman-yaman ko na raw. Magta3 buwan na akong nagtatrabaho sa ospital nang may maramdaman akong kakaiba sa aking katawan papadudot. Tuwing umaga ay sumasakit ng matindi ang ulo ko at ang buong katawan ko.
Yung para ba akong binubugbog habang tulog tapos kapag gigising ako ay saka ako na lamang mararamdaman ang sakit. Kung minsan ay sinasabayan pa yon ng pagsama ng aking tiyan to the point na susuka talaga ako. Aba Madel, ikaw ba ay buntis? Magsabi ka nga sa amin. Tura ni nanay ng isang umaga ay sumuka ko. Nanay, hindi ako buntis. Paano ko mabubuntis wala naman nangyayari sa amin ni Rafael. Pero para sa kakapanatag ng kalooban ninyo ay magtitig ako ng pregnancy test kit pag uwi ko. Diretso kong sabi. Kahit masakit ang ulo at buong katawan ko ay pumapasok pa rin ako sa ospital. Nawawala rin naman kasi yon kaagad ilang oras after kong magising. Bago ako umuwi sa bahay ay bumili ako ng 3 pregnancy test kit at ginamit ko yon sa bahay namin mismo. Ipinakita ko sa kanila ang negative result ng 3 test kit upang patunayan sa kanilang lahat na hindi ako buntis. Sinabi ko rin sa kanila na ilang araw nang sumasakit ang ulo at katawan ko pagkagising ko sa umaga. Sobra silang nag-alala sa akin pero sabi ko ay okay lamang ako. Kung may mararamdaman daw akong mas matindi ay saka ako magpatingin sa doktor. Umasa ako na sa paglipas na mga araw ay mawawala rin ang nararamdaman kong yon, Papa Dudut. Ngunit habang tumatagal ay mas lalong lumalala. Napansin na rin ni Rafael na medyo pumapayat ako. Ang tamlay ko raw tingnan. Baka raw nagda-diet ako at napapasobra ang pagbabawas ko ng pagkain. Doon ko na sinabi sa kanya ang aking nararamdaman. Pinilit niya ako na magpatingin na sa ospital since naroon na kami. Ayoko pa nung una pero masyadong mapilit si Rafael kaya wala na akong nagawa kundi ang ipa-check up ang aking nararamdaman. Binigyan ako ng gamot sa sakit ng ulo at katawan ng doktor pero nagsuggest siya na magpa-CT scan ako. Ginawa ko rin yon pero wala namang nakitang mali. Normal ang lahat ng test na ginawa sa akin. Ang ginawa ko ay tinuloy ko na lamang ang pag-inom ng gamot na nire-reseta sa akin. Para hindi na mag-alala ang pamilya ko ay ipinakita ko sa kanila ang resulta ng test ng aking doktor. Pero nagtataka sila kung bakit nakakaramdam ako ng ganon tuwing umaga. Ang sabi ko na lamang ay baka dahil sa naninibago ako sa trabaho sa ospital dito sa Pilipinas. Makalipas nga ang 2 araw ay bumalik na sa normal ang aking katawan. Okay na ako tuwing gigising sa umaga, wala na ang pananakit ng ulo at katawan. Hindi na rin ako nagsusuka. Akala ko noon ay okay na ang lahat pero isang gabi habang nasa sala ako kasama ang 2 kong kapatid ay biglang humilab ng matindi ang tiyan ko. Parang may humahalukay sa loob. Hindi na ako nakatakbo sa lababo at nasuka na ako sa sahig ng sala. Nagtaka ako kasi kakaiba ang lumabas sa bibig ko. Malapot na kulay dilaw na likido tapos parang may kasamang buhangin. Sobrang baho din ang amoy noon, Papa Dudut. Kahit nga mga kapatid ko ay nandiri. Kinabahan ako ng time na yon at ganoon din sina nanay at tatay. Dinala na ako nila tatay sa ospital at mabuti na lang din at meron kaming sasakyan. Kaya kahit gabi hindi kami nahirapan. Sa ospital ay wala namang nakitang mali sa akin. Normal daw ang lahat. Binigyan na lamang ulit ako ng gamot na binili naman kaagad ni tatay. Pero para sa akin ay hindi pa rin ako okay. Noong ko na nararamdaman na may kakaibang nangyayari sa aking katawan. Kinabukasan ay naging okay na ang pakiramdam ko kaya pumasok pa ako sa trabaho. Dahil sa nag-aalala si Rafael sa akin ay inihatid niya ako sa bahay. Nang papasok pa lamang kami sa gate ng aming bahay ay tinawag ako ni Helen. Kinumusta niya ako dahil nalaman niya kay nanay na dinala ako sa ospital nung isang gabi. Sabi ko ay hindi lang maganda ang pakiramdam ko pero okay na ako. Ipinakilala ko na rin si Rafael kay Helen at proud girlfriend ako kaya pinagmalaki ko na mahusay na nurse si Rafael at eto rin ang nagpaaral sa sarili niya noong college. Nakiusap si Helen kay Rafael na baka pwede niya akong kausapin ng kaming 2 lang. Kaya nauna na si Rafael sa pagpasok sa bahay. Yun pala ay manghihiram lang ng pera sa akin si Helen. Aniya ay paubos na ang gatas ng anak niya at matagal pa ang sahod ng asawa niya. Kumuha ako ng pera at inabot yon kay Helen. Pero ang sabi ko ay hindi yon utang kundi bigay. Total naman ay inaanak ko na ang anak niya. Ganoon na lamang ang pasasalamat ni Helen sa akin bago siya umalis.
Bago ako pumasok ng bahay ay nakita ko ulit si Mary na nakatayo sa tapat ng pinto ng bahay niya. Hindi ko nga lang malaman kung sa akin ba siya nakatingin kasi madilim sa bahaging yon ang bahay nila. Hindi nakabukas ang ilaw sa labas ng kanilang bahay. Pumasok na rin kaagad ako sa aming bahay dahil nakakahiya na kay Rafael na kanina pang naghihintay sa akin. Ilang araw lang ako nakapagpahinga mula sa nararamdaman ko sa aking katawan pero bumalik ulit yon at sa pagkakataong yon ay mas malala na, Papa Dudut. Madalas ay hinihingal ako kahit na wala akong ginagawa. Ang sakit ng ulo ko na parang binibiyak. Pakiramdam ko ay tinatarangkaso ako kahit wala naman akong lagnat. Naging madalas na rin ang pagsusuka ko, Papa Dudut. May isang umaga pa na hindi na ako makatayo sa aking higaan. Hindi ko talaga kaya at isang linggo akong ganoon at dahil sa hindi naman ako nagagawang gamutin ng doktor ay ako na ang tumututol kapag nais kong dalhin ni tatay sa ospital. Kahit nurse ako ay naisip ko na hindi talaga ako gagaling sa ospital dahil iba ang pakiramdam ko ng panahon na yon sa nangyayari sa akin. Sa loob ng 1 week ay malaki ang ibinagsak ng aking katawan. Napansin ko rin na parang lumalaki ang tiyan ko kahit na hindi naman ako nagdadalang tao. Grabe na ang pag-aalala ng buong pamilya ko at maging si Rafael. Napapaluhan na nga lang ang boyfriend ko kapag dinadalaw niya ako at nakikita niya ang kalagayan ko. Madel, sorry ha. Wala akong magawa sa pinagdadaanan mo ngayon. Pero palagi naman kitang ipinagdarasal na sana ay mawala na yan. Naluluhang tura ni Rafael sa akin habang kami ay nasa aking kwarto. Nakahiga lang ako noon dahil kapag gumagalaw ako ay sumasakit ang aking katawan. Kahit ang pagtayo at paglalakad ay hindi ko na magawa. Nakasuot na nga ako noon ng adult diaper. Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Yang pagdarasal mo para sa akin ay importante sa akin. Sa kapresensya mo pa lang ay malaki ng bagay para sa akin. Huwag ka mag-alala dahil gagaling pa ako, babalik ulit ako sa dati. Pipilitin ko para sa iyo at sa pamilya ko. Pinilit kong ngumiti pagkatapos kong magsalita, Papa Dudut. Pero ayaw mo na ba talaga magpatingin sa doktor? Tanong pa ni Rafael. Umiling ako. Hindi na. Ilang beses na ako nagpatingin sa kanila, hindi ba? Pagod na ako, tugon ko. Nang sumunod na araw ay may isinamang albularya ang tatay ko. Kung hindi na raw ako kayang pagalingin ng doktor ay baka sa albularya ay uubra na ako. Medyo matanda na yung albularya at sa unang tingin pa lamang niya sa akin ay nasabi niya na merong gumagambala sa akin. Pinausukan niya ako at hinilot ang aking buong katawan. Dinasalan at nilagyan ng kung ano-anong dahon sa akin tiyan at ang sabi ng albularya ay kinukulam daw ako. Diyos ko, sino naman ang kukulam sa anak ko? Napakabait niyan. Ang naiiyak na wika ni nanay. Sigurado ka ba na kinukulam ang anak ko? Tanong ni tatay sa albularya. Oo, malakas ang pakiramdam ko na may taong gumagawa nito sa anak ninyo. Humingi siya ng tulong sa isang mangkukulam para magkaganyan si Madel, ang sabi ng albularya. Akala namin ay kaya na akong pagalingin ng albularya pero ang sabi niya ay panggagamot lamang ang kaya niya. Pero kung gusto ko raw talagang gumaling ay meron siyang kilala na tao na mahusay mag-alis ng kulam at kaya rin itong sakta ng taong gumagawa noon sa kanya. Bukod sa gagaling ako ay pwede pa raw akong makaganti. Yun nga lang ay kailangan namin pumunta sa bahay ng tao na yon dahil hindi ito nagbabiyahe ng malayo. Kinuha ni tatay ang contact number ng taong tinutukoy ng albularya, pati ang address ay ibinigay din kay tatay. Pinag-usapan namin ni tatay kung dapat ba akong pumunta sa manggagamot na sinabi sa amin noong albularya. Ang sabi ko ay okay lang sa akin, walang masama kung susubukan namin. Ganon din ang sinabi ni tatay sa akin. Pero sabi ko ay kapag naramdaman ko na lumalakas ako kahit kaunti ay saka kami pupunta. That time kasi ay talagang nangihina pa ako at hindi ko na siguro kaya ang sobrang mahabang biyahe. Malayo kasi yung manggagamot at alam ko na nakakapagod ng ganong biyahe. Lalo na sa kalagayan ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Nang sabihin ko kay Rafael ang plano namin na yon, na pagpunta sa isang manggagamot ay nagpresenta siyang sumama. Kahit umabsent siya sa trabaho ay wala raw problema sa kanya. Basta sabihan ko lamang siya kaagad kung kailan namin balak na pumunta.
Mahirap daw kung si tatay lamang ang kasama ko. Mas maganda raw na dalawa silang aalalay sa akin. Hindi na lamang ang katawan at kalusugan ko ang naapektuhan ng time na yon, Papa Dudut, kundi pati na ang aking trabaho. Napilitan ako mag-resign dahil feeling ko kung sakaling gagaling man ako ay magiging matagal bago ako makarecover. Payat na kasi ako at ang laki na ng tiyan ko. Hindi na ako tumitingin sa salamin kapag may pagkakataon na kaya kong tumayo dahil kahit ako ay natatakot sa aking sariling itsura. Habang naghihintay ako na lumakas ng kaunti ang aking katawan ay naisip ko ang sinabi ng albularya na merong taong nagpakulam sa akin. Inisip ko kung sino ang pwedeng gumawa nun sa akin. Binalikan ko ang mga taong nakasalumuha ko sa Singapore, kahit ang mga pasyente. Baka kasi meron akong napakitaan ng hindi maganda sa kanila para maging dahilan upang magtanim sila ng galit sa akin at humantong para sa pagpapakulam sa akin. Pero wala akong maalala na may nakaaway ako o nakasamaan ng loob. Dito naman sa Pilipinas ay wala rin akong maisip. Wala kasi talaga akong nakakaaway. Hanggang sa naisip ko si Mary. Tanging siya lang kasi ang hindi ko nakakausap sa mga kalugar namin at ang tanging nagawa ko lang naman sa kanya ay yung hindi ko siya naabutan ng pasalubong. Ngunit naitanong ko rin sa akin sarili na sapat na bang dahilan yon para gawin niya sa akin yon. Parang masyado namang mababaw kung yun lang ang kanyang kadahilanan. Si Mary lamang ang taong naisip ko na gagawa nun sa akin, Papa Dudut. Sa lahat kasi ay parang siya ang may mainit na dugo sa akin. Pero dahil sa wala naman akong matibay na ebidensya ay mas pinili ko na lamang na manahimik at huwag sabihin sa kahit na sino ang bagay na aking naisip tungkol kay Mary. Bukod sa aking pamilya at sa boyfriend ko ay si Helen ang talagang nagpupunta sa bahay upang bisitahin ako at makipagkwentuhan sa akin. Malaki nagawa ng presensya ni Helen upang kahit papaano ay hindi ako mainip dahil madalas ay mag-isa ako sa aking kwarto. Hindi kasi ako maaaring mabantayan ng mga kasama ko sa bahay. Palagi ding meron silang kanya-kanyang ginagawa. Si nanay ay may sakit din kaya hindi siya maaaring mapagod. Kahit nakakapagkwentuhan kami ni Helen ay hindi ko alam kung bakit hindi ko sinabi sa kanya na magpapatingin ako sa isang manggagamot. Kahit ang pagpunta sa albularya sa bahay ay hindi ko rin pinaalam sa kanya. Ang nasa isipan ko kasi baka hindi maniwala si Helen. Sinabi ko na lang sa kanya na nagpatingin naman ako sa doktor at hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin alam kung bakit ako nagkakaganon. Ang laki na talaga ng ipinayat mo, Madel. Sorry kung hindi ako makatulong sa iyo ha. Talagang dasal lang ang kaya kong itulong sa iyo sa ngayon. Malungkot na wika ni Helen. Malaking tulong na ang dasal mo para sa akin at hayaan mo. Kapag gumaling na ako at lumakas ay itutuloy natin yung plano natin na mag-beach ng mga kababata natin. Nakangiti kong sabi sa kanya. Aba, dapat lang na matuloy yun kasi nasabihan ko na ang iba. Kaya hindi pwedeng hindi ka gumaling, ang sabi pa ni Helen. Ang hinihintay kong paglakas ng aking katawan kahit kaunti ay parang imposibleng mangyari na ng panahon na yon, Papa Dudut. Kada nawawalang araw ay parang mas lumalala ang aking kalagayan. Medyo nahirapan na rin akong huminga, yung parang naghahabol na ako ng hangin. Kung minsan, kahit na walang laman ang aking sikmuro ay nagsusuka pa rin ako ng mabahong likodo. Pati ang aking buhok ay napapansin kong naglalagasa na. Isang gabi bigla na lamang sumakit ng sobrang tiyan ko. Sobrang sakit at hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano yon kasakit. Napasigaw na nga lang ako. Nagising naman sina tatay at pinuntahan ako sa kwarto. Sinabi ko na hindi ko na kaya at para na akong mamamatay. Matagal din bago nawala ang sakit, Papa Dudut, at halos 1 oras akong nagsuffer bago yon humupa. Makalipas nga ang ilang minuto nang mawala ang sakit ng tiyan ko ay nasuka na naman ako at kasunod noon ay ang pagsakit ng aking ulo. Hindi na napigilan ni tatay ang magmura. Kung sino man sana ang gumawa niyan sa iyo, anak, sana ay triple pa ang sakit na maramdaman niya. Galit na tura ni tatay. Iyak lamang ako ng iyak, Papa Dudut, at hindi ko na kasi alam kung paano pahihintuin ang sakit. Hindi na rin namin pinapasok si nanay sa kwarto ko dahil baka ma-stress lamang siya at baka makasama yon sa kanya.
Natakot na rin ako ng sandaling yon na baka pag pinatagal ko pa ang paghihintay na lumakas ako ay baka mahuli na ang lahat. Baka mamatay na ako. Yon ang ayaw kong mangyari dahil gusto ko pa sanang makasama ng matagal ang mga mahal ko sa buhay. Kaya naman nag-decide na ako at sinabi ko kay tatay na pumunta na kami sa manggagamot para matapos na ang aking paghihirap. Agad naman na pumayag si Papa. Kahit malapit nang maghating gabi ay tinawagan ni tatay ang number na ibinigay sa amin ng albularya. Ang babaeng apo ng manggagamot na si Lolo Apeng, hindi niya tunay na pangalan, ang sumagot sa tawag ni tatay. Nagpapahinga na raw ang lolo niya pero sasabihin daw nito na pupunta kami roon bukas ng tanghali. Tinawagan na rin ni tatay si Rafael upang makasama namin siya. Madaling araw ay nasa biyahe na si Rafael at sobra ang pag-aalala niya sa akin lalo na nang malaman niyang mga nangyari. Nagpaalam na rin siya sa ospital na hindi siya makakapasok at kahit na hindi siya pinayagan ay mas pipiliin pa rin niya na sumama sa akin kay Lola Apeng. Alas 5 na ng umaga kami umalis, Papa Dudut. Si tatay naman ang nag-drive habang ako ay nakahiga sa likuran at nakaalalay sa akin si Rafael. Ramdam ko na ang sobrang panghihina at pagod. Ewan ko pero feeling ko ng oras na yon ay para na akong kukunin ni Lord. Nagsasalita na nga ako na parang nagpapaalam na ako. Ang sabi ko kahit ayoko pang mawala ay okay na ako kasi alam kong hindi na maghihirap ang pamilya ko. Yung parang nagpapaalam na talaga ako, Papa Dudut. Kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakatanda ay inabot ng 6 na oras ang aming biyahe. Bago kami tuluyang pumunta sa bahay ni Lolo Apeng ay kumain muna kami kasi lunchtime na noon at gutom na kaming lahat. Nasa liblib ang bahay ni Lolo Apeng, may mga nadaanan pa kaming mga palayan bago namin narating ang kubo ni Lolo Apeng. Pagkakita niya sa amin ay nasabi niya kaagad na merong may itim na anino na nasa likuran ko. Malaki daw ang galit noon sa akin. Nang hawakan niya ang tiyan ko ay sinabi niya ang kanyang nakita. Merong isang taong naiinggit sa iyo, Ining. Malaki ang inggit nitong taong ito sa iyo, sabi ni Lolo Apeng. Wala po akong kilala na pwedeng mainggit sa akin. Saka bakit naman po siya maiinggit? Ang nagtataka kong tanong. Dahil marami kang meron na wala siya. Nagagawa mo mga bagay na hindi niya nagagawa. Itong taong ito ay humingi ng tulong sa isang mangkukulam upang ikaw ay magkaganyan. Ang taong ito ay nasa paligid mo lamang at kung minsan ay iyo pang nakikita. Ang turan pa ni Lolo Apeng. Ang unang pumasok sa isipan ko ay si Mary. Siguro nga hindi siya galit sa akin. Siguro inggit siya sa akin kaya niya yon nagawa. Nang time na yon ay tanging si Mary ang pinaghihinalaan ko, Papa Dudut. Sinimula na akong gamutin ni Lolo Apeng. Hiniling din ni tatay na sana ay makaganti kami sa taong gumawa noon sa akin. Hindi na rin ako tumutol dahil sa isip ko ay ilang buwan na akong nagdurusa at marami na rin ang nawala sa akin kagaya ng aking trabaho. Kaya naisip ko na gumanti na rin. Ang sabi ni Lolo Apeng ay hindi siya pumapatay kaya sasaktan na lang daw niya yung taong naiinggit at nagpakulam sa akin. Pinahiga ako ni Lolo Apeng sa papag nila at dinasalan. Hindi ko alam kung paano pero bigla akong nakatulog. Wala na akong alam sa mga sumunod na mga nangyari. Nagising na lamang ako na uhaw at pagod na pagod. Tagaktak ang pawis ko sa aking mukha at buong katawan. Nakapagtataka rin na wala na ang pananakit ng aking ulo, katawan at tiyan. Pakiramdam ko ay nawala na ang lahat ng hindi magandang nararamdaman ko sa aking katawan. Nagawa ko rin na makatayo nang wala nang masakit sa akin. Tinanong ko kay tatay kung ano ang nangyari. Ang sabi niya ay kinausap ni Lolo Apeng ang taong nagpakulam sa akin gamit ang aking katawan. Ang ginawa pala ng manggagamot ay pinalayan nito ang paa ng nagpakulam sa akin. Kaya kung sino raw ang makikita namin na tao sa aming paligid na pilay sa paa ay yon ang nagpakulam sa akin. Magaling ka na, Ining. Nagbigay ako sa iyo ng orasyon upang hindi ka natabla ng kahit na anong kulam. Meron ka ng proteksyon laban sa itim na kapangyarihan. Ang sabi pa ni Lolo Apeng sa akin. Sobrang laki ng pasalamat ko kay Lolo Apeng at binigyan naman namin siya ng malaking halaga ng pera. Sa biyahe pabalik sa aming bahay ay unti-unti ko nang nararamdaman ang pagbalik ng aking lakas. Parang magic din na lumiit na ang aking tiyan. Hindi na yon malaki na para bang ako ay buntis.
Nagawa ko ring makababa ng sasakyan nang hindi na ako inaalalayan. Nakapaglalakad ako hanggang sa pagpasok sa bahay ng ako lamang mag-isa. Napaiyak pa nga si nanay nang nakita ako na naglalakad ng walang umaalalay. Sinabi sa akin ni tatay ang lahat ng nangyari nang magpunta kami kay Lolo Apeng. Laking pasasalamat namin sa Diyos dahil sa isang kisap mata ay gumaling na kaagad ako. Hindi muna ako lumabas ng bahay ng 2 araw upang makapagpahinga ng maganda. Bumalik na rin ang gana ko sa pagkain kaya talagang bumawi ako sa pagkain ng masasarap na luto ng aking nanay. Wala akong ibang nasa isip ng panahon na yon, kundi ang maibalik ang dati kong katawan. Gusto ko rin na magtrabaho ulit basta makabawi lamang ako ng aking lakas. Sa pangalawang araw na hindi ako lumalabas ay doon na ako nagsimulang maglakad-lakad sa harapan ng aming bahay tuwing umaga para magpaaraw. May isang beses na nakita kong lumabas si Mary sa bahay nila. Tinignan ko kung paika-ika siyang maglakad pero nagtaka ako kasi diretso siyang maglakad. Hindi ko siya nakitaan ng may bali o problema sa paa niya. Ang sabi kasi ni Lolo Apeng ay binalian niya ng kaliwang paa yung taong nagpakulam sa akin. Nagtaka ako kasi 2 lamang ang nasa isipan kong nang nakita kong maayos maglakad si Mary, na hindi tumalab yung ganti ni Lolo Apeng sa kanya o baka hindi si Mary ang taong nagpakulam sa akin. Kaya ang isa pang naging tanong ko ay kung hindi si Mary ay sino pa ang pwedeng magkaroon ng inggit sa akin at ipapakulam ako. Naging palaisipan tuloy sa akin ang bagay na yon, Papa Dudut. Hindi na rin ako nakapagpigil pa at sinabi ko na kina nanay at tatay na si Mary ang pinaghihinalaan kung naiinggit sa akin. Pero nagtataka ako kung bakit maayos ang kanyang mga paa. Parehas kami ng hinala ni tatay na baka ibang tao nga ang nagpakulam sa akin at baka hindi talaga si Mary. Kinabukasan ay maayos na ang aking pakiramdam. Yun nga lang ay hindi pa tuluyang bumabalik ang aking dating katawan dahil sa ilang araw pa lamang ako magaling at bumabawi sa pagkain. Naisipan kong bisitahin si Helen sa bahay niya. Nagpabili kasi ako ng donut sa kapatid ko at may isa pang box. Gusto kong ibigay yon sa kababata ko at pati na rin sa anak niya. Walang gate ang bahay ni na Helen kaya dumiretso na ako sa pagkatok sa pinto ng bahay nila. Nang pagbuksan ako ni Helen ay napansin ko na gulat siya nang ako ang kanyang nakita. Ang akala niya raw ay hindi pa ako nakakatayo kaya ganoon ang gulat niya. Sinabi ko sa kanya na gumagaling na ako at sinabi ko na may dala kong isang box ng donut. Pinapasok ako ni Helen sa bahay niya at agad kong napansin na paika-ika siyang maglakad at namamaga ang kaliwa niyang paa. Parang may nakabukol pa nga roon na nagpapahirap kay Helen upang makapaglakad. Bigla na akong kinabahan, Papa Dudut. Okay ka lang ba? Bakit parang hindi maayos ang paglalakad mo? Naghihinala kong tanong kay Helen. Natapilo kasi ako nung nakaraang araw. Napasama kaya sobrang pamamaga. Nilalagyan ko nga ng yelo kasi sobrang kirot eh. Hindi makatingin na sagot sa akin ni Helen. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan kay Helen ng matagal pero nang nakita ko ang kalagayan ng kaliwa niyang paa ay nawala na ako ng gana na kausapin siya. Nagpaalam na ako sa kanya at umuwi ng bahay at isang bagay ang akin nalaman ng araw na yon. Si Helen ang taong may malaking inggit sa akin at siya rin ang nagpakulam sa akin. Sa lahat ng tao ay si Helen ang hindi ko pinaghinalaan. Magkababata kami, alam niya ang lahat sa akin at naging mabait ako sa kanya. May mga pagkakataon na tinutulungan ko rin siya pagdating sa pinansyal. Hindi ko alam kung bakit naiinggit pa siya sa akin gayong alam niya na lahat ng meron ako ay bunga ng pagpapakahirap ko. Siguro ay pwede kong sabihin na may intindihan ko pagdating ng panahon na naiinggit siya sa akin pero yung ipakulam niya ako na halos ikamatay ko na ay hindi ko yata maiintindihan habang buhay. Sinabi ko sa pamilya ko ang ating natuklasan at nakiusap ako sa kanila na wag nang awayin pa si Helen. Ang sabi ko ay sapat na yung ganti na ginawa ni Lolo Apeng sa kanya. Simula rin ang araw na yon ay hindi ko na lang kinausap si Helen dahil hindi ko kayang matanggap ang ginawa niya sa akin. Sa ngayon ay hindi pa rin kami nag-iimikan, Papa Dudut. Ewan ko pero siguro nga ay hanggang doon na lamang ang aming pagkakaibigan. Napansin din naman ni Helen na malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Kaya siya na rin ang umiwas sa akin. Hindi ko alam kung alam ba niya na alam ko nang pinakulam niya ako noon pero sana
Sa susunod ay huwag niyang gamiting dahilan ng inggit niya sa kanyang kapwa upang ito ay gawan niya ng masama. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Muli, thank you kasi napabilang ang aking sulat sa inyong programa. God bless us all. Sincerely yours, Madel. Ang pagkainggit sa mga bagay na meron ang ating kapwa ay maaari nating gawing motivation. Huwag po nating hahayaan na maging dahilan ang inggit upang tayo ay gumawa ng masama. Ngunit hanggat maaari ay iwasan natin ang pagkainggit. Mas masarap sa pakiramdam na maging masaya tayo sa kung ano ang na-achieve ng ating kapwa, lalo na kung ito ay kapamilya o kaibigan natin. Sa kwentong ating narinig ngayon ay masasabi natin na hindi lahat ng pinakitaan mo ng kabutihan ay kabutihan din ang isusukli sa iyo. Hindi lahat na nagsasabing masaya sila sa tagumpay mo ay tunay na masaya at may ilan na may itinatagong inggit at galit dahil sa wala sila ng meron ka. Maging maingat tayong lahat sa taong ating pagkakatiwalaan. Masusi natin silang kilatisin dahil kung minsan, kung sino pa ang inakala mong mabuti sa iyo ay siya palang may dalang kutsilyo na siyang sasaksak sa iyo kapag ikaw ay nakatalikod na. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.